Nagkamalay na nga po si Ramir dahil sa pakikipag-usap ni Lilet sa kanya habang ito'y nasa comatose. At nang makita nga ni na Patricia at Trixie si Lilet, agad na pinalayas ito sa ospital. Nang magkamalay nga si Ramir, sinabi nga niya sa kanyang doktor na buti na lang nandoon si Trixie na umuusap sa kanya. Ngunit sinabi naman ni Ramir na Trixie daw pala ang pangalan ng lethal person na kung saan ay huli niyang marinig ang boses habang siya ay nasa comatose. At dito na nga nalaman ni Ramir na hindi pala si Trixie ang dahilan ng kanyang pagkakabalik ng malay kundi si Lilet. Samantala, inis na inis naman si Lilet dahil sa kabila ng kanyang mga ginagawa ay wala pa rin kwenta dito kila Trixie at Patricia. Ngunit buti na lang nandoon si Kurt na kasama niya lagi at laging gumagabay sa kanya. Nang marinig nga ni Lilet ang usapan ng mga Deleon ay agad na tinanong kung totoo nga bang ni-rape at inabuso ni Ino si Trixie. Ngunit todo deny pa rin si Ino at sinabi niya na hindi niya magagawa ang mga bagay na iyon dahil nga mabuti daw ang kanyang kalooban at hindi siya gumamit ng tao para lamang sa kanyang kaligayahan. Ngunit ang lahat ng ito ay mga kasinungalingan. Umiiyak naman si Ira habang kausap ang kanyang mama sa laptop dahil nasa ibang bansa pa ito. Sinabi nga niya na hiniwalayan siya ni Bonnie dahil kay Lilet. Agad na ngang umuwi sa Pilipinas si attorney na kung saan ay ang mama ni Ira at kinausap nga niya si Bonnie na huwag niyang ipagpatuloy ang pagre-resign sa Love Company dahil malaking tulong itong sa kanya at hindi naman daw dahilan iyon ng kanilang relasyon ni Ira kundi dahil lamang sa trabaho. Ngunit ito na talaga po ang desisyon ni Bonnie. At sinabi nga ni Bonnie na pumunta nga si Lilet doon sa kanila upang humingi ng tulong at kopya ng mga kaso na kung saan ay may kinasasangkot sa rapist. Samantala, abangan naman natin kung maipapanalo ni Lilet ang kaso na kanyang hawak na ngayon na kung saan niya po ay ang kinasangkutan ni Aling Chato. At ito na nga po ang hunang hearing na magaganap sa kaso na kanyang hawak. So sa kagalingan po ni Lilet ay siguradong may pagtatanggol na naman niya ang babaeng ito na kung saan ay inakusahan na isang murder dahil nga sa pagkakapatay niya dito sa asawa ng kanyang anak na nagmaltrato buong buhay ng kanyang anak. At ito nga po ang hawak ngayon ni Lilet na kaso. So ito po ang mga dapat natin abangan dito lamang po sa Lilet Matias. At thanks for watching. Bye bye.